welcome back sa ating channel na Shop. So ngayon nagtatanim tayo ng ating mga seed grown na mga Venus flytrap. Ito yung mga nasa dulo kung natatandaan nyo pa. In-upload ko lahat. Ito na sila ngayon. At itatanim natin dito. So yung dati nilang medium, ito yun. Tahan nyo, okay pa rin naman, kaya lang numinipis na siya, kaya isipan ko i-replant ko. Tapos ang dami rin yung damo, kaya ayun, isipan nating i-replant dito sa bagong medium, no? Pwede itong medium na to, recycled medium rin to. Kung mapapansin nyo, ito yung pinagtaniman natin ng mga seed grown dati na hindi nag-germinate. Ayan, pwede na natin tanggalin to, pero ayan, kasi ito yung mga bago nating itatanim, mga BFT na seed grown. Kung mapapansin nyo, matitibay nga sila eh. Imbis na mag-decline yung health, no? Nag-dormant lang yung iba at ngayon nag-umpisa na ulit tumubo. Kaya naisipan ko, sabi ko replant ko na to habang may time pa, kasi sila na lang yung hindi ko nare-replant. Yung iba nasa taas na, naitanim na natin. So para na rin na sa ikabubuti nila, no? Isipan natin na mag-replant. So ang ginagawa ko, ito yung mga medium na ginagamit ko, pang toppings lang to eh, pang palibot sa mga rhizome ng mga itatanim natin na plants. Sira na yung phone holder ko, kaya iklian ko lang itong video para makapag start na ako. So nililinisan ko lang ng konti yung rhizome nila, yung mga dating halo na yan eh, medium, pati nung nato yung mga parte ng halaman, nato yung rhizome, nato yung mga traps and petioles. So kailangan mong hugasan yan para mas kumanda yung contact niya sa bagong medium na lalagay mo. So iikot lang natin itong new medium dito. So tulad dati, anong ating suggestion, imbis na ipalupot mo lang sa paligid ng plants o ng rhizome yung mga fiber ng moss, why not i-align mo na siya, no? So para pag tinanim mo, maganda yung tubo. Ayan, basta itatanim nyo, magiging kalabasan yan after ganyan lang. So paano ko ba ito papakita sa inyo na, wait lang isa-set up ko. So ayan, gumahanap ako ng hold. Bali na siya, kaya lang ginawa ko na ng paraan. So ang ginagawa natin, tulad nung nakagawian, itong sphagnum moss, yung ibang ginagawa tulad nung web ko dati, hindi ko pa sinasabihan, iniikot lang niya na ganyan, okay lang naman yun. Pero ito yung head ng sphagnum, so pwede mo siyang i-align sa plant para kapag tumubo yung moss at tumubo yung halaman, hindi sila nahihirapan na tumubo, at maganda rin yung kinakalabasan ng itsura dahil nabubuhay yung moss, tapos hindi nasasakal yung halaman sa paglaki. So ganyan lang yung pag-arrange niya. So ayan, so ngayon tatanim na natin yung iba pa. So matatagal na tong mga seed grown na to, siguro na nag-umpisa pa lang tayo. Sama na to eh. Kung natatandaan nyo, nagtanim tayo ng sandamakmak na BFT seeds na galing sa isang international source. Ayan. Hindi ako bumili nito sa labas dati. Ang bumili nito ay taga Bicol. Nakisabay lang tayo. Ewan ko kung nasa hobby pa rin siya hanggang ngayon. So siguro nasa 4 o 3 hanggang 5 taon na to. Hindi ko na matrack eh. Siguro pwede nyo, kung nandiyan pa rin yung upload natin ng time na yun, matitingnan natin. So yan, ganyan lang pag yung head nasa taas, tapos hindi natin pinaiikot yung sphagnum, kundi naka-align lang siya sa body, paikot, pero hindi yung parang pasakal yung lagay ng sphagnum.
Galing na itong mga seed grown, kaya na-encourage ako na ito na lang siguro ako mag-focus kaysa bumili ako nung, kasi hindi rin ganun kabili yung galing sa ibang sa labas eh. Kasi karamihan nga meron na rin tayo dito. So mas maganda pang mag-focus tayo sa seed grown dahil at least mas matibay. Hinuhugasan ko bago ko tanim. Isip ko rin, dami kong plano eh. Pero ano naman, feasible naman. Plano ko na mag-propagate ulit ng live sphagnum moss. Itanim sa paligid. Kasi water tray lang. Tingnan ko kung mabubuhay ko. Kasi nung nakanin, hirap na ako eh. Dahil nga sa tubig. Pero kung naka-water tray, medyo makatipid tayo siguro. Kasi yung dilig araw-araw. So yun, ang lalaki na ng rice na ito. Hindi ko muna ipopropagate kasi iba pa rin ang panahon ngayon. Kahit na maulan, biglang iinit eh. So i-replant lang natin muna. Tapos pagka naka-recover na at ang dami ng traps na natin, tignan kung maipopropagate natin. Pero ngayon wala sa isip ko yung mag-propagate pa. Kasi hindi pa talaga eh. Siguro repotting pwede, pero yung propagation medyo alanganin eh. Hirap tayo ngayon sa propagation dahil sa init. Hindi siya bagay pa. Dati kahit sobrang init, yung humidity at yung intense ng UV anong tawag doon, intensity ng UV light na tumatama sa dito sa sa halaman natin, napakataas, kaya dalig matuyo. Mansinin nyo yan dati kahit sobrang init pag lumabas kayo, kinakaya nyo pa eh. Pero ngayon ilang minuto lang na direct sunlight na nasa labas kayo, sakit na yung ulo nyo, tapos hindi komportable. Tingnan nyo yung mga ibang mga seed grown natin Hindi ko alam kung peste or variegation Lalagyan ko to ng pesticides para malaman natin pagka nag-normal yan after maka-recover. Hindi peste nga siguro yan or virus Pero may mga virus na nagkukos ng variegation, kaya I'm not hopeful na magkaroon ng variegation itong seed grown ko kasi bihira nang mangyari yan. Mabuhay lang sila at mapaganda, at kung may time na maganda na yung klima na suitable for propagation, magpo-propagate na ulit tayo. Pero ngayon hindi, kaya kung mapapansin nyo, wala akong masyadong in-out na mga plants. Kala nyo variegation mancha lang yan ang init ng araw. Pero kasi kaya ko na nasabing mancha lang kasi pare-pareha sila na nagkaroon. Mamaya papakita ko sa inyo dun sa iba. Tingnan nyo ito sumunod meron din siyang mancha. Wala namang scale, kung scale, diba? Dito sa init talaga ng araw, nagkaka-abnormal yun. Anong tawag ba ito? Stomata? O ano ba yung tawag dyan? May tawag sila dyan yung nag-absorb ng liwanag, yung responsible for photosynthesis. Tsaka pagka diba, pagkagabi nag-i-spray, tapos mas na-absorb daw ng halaman yun pagkagabi, yung mga pesticides. Hindi kasi ako biologist. Mag-google naman natin yan. Hindi siya constant. May mga iba na wala. Tulad na ito. Siguro nasa gilid to, hindi masyado na arawan. Marami-rami rin kaya to. Siguro mapupuno rin natin tong tray natin. Tuwa naman ako kasi may na-survive. Ayun ito kakaiba yung niya.
Iba yung traps niya, di ba? Kaya sabi ko kailangan ma-replant na to, sayang effort, time na inalagaan mo siya ng ilang taon tapos napapabayaan mo. Saka ano, sa totoo lang, kumbaga real talk lang, medyo ano ako ba, parang tinamad na na-depress ako, na wala naman dahilan siguro, parang ma-depress. Tapos ayun na ano, natigil sa mga gawain, pero na-focus din ako sa bis. Ayun rin yun, isa yun. Pero may nag-trigger sa akin na ano, yung biglang ano, hindi mo alam matanda na ba ako. Parang hindi mo alam kung psychological or sa hormone yan, mabaliw na talaga. So tingnan nyo, itong ganda ng rice, sumantaba. Tapos yung ano nya, kakaiba rin, hindi siya yung normal yung kanyang tawag dito, lashes. Ganda, kakatawa. Hindi yan lumalabas basta-basta yung mga ganyang traits. Kapag kabago pa lang, minsan normal ano siya, normal lashes, tapos after some time magiging ano siya, hindi ganyan. Ganda talaga pag seed crown. Kaya kung may ano kayo, patient kayo, or yung hindi kayo madaling tamarin or mainip pala, mag-alaga kayo ng mga halaman na seed crown. Matitibay sila, lalo na yung hirap na hirap kayo, maisip kayo ng carnivorous plant na hirap kayong alagaan, patubuin, maintain. Bigyan ko kayo ng example, like for example mga highlands o ultra highland na mga nepenthes, no? Marami may mga highlands tayo na nepenthes dito na talagang hindi natin mabuhay kahit nakailan try na tayo, no? Pero kapag ka true seeds, pag nabuhayan sila, maniwala kayo sa hindi, kahit na sobrang very unforgiving yung environment or condition na binigay nyo sa kanila para lumaki, mabubuhay yan. At hindi lang mabubuhay, magpipicture pa. Marami akong example dito, like for example yung ano bang ano to, kalimutan ko na yung ano idea. Basta may mga ano tayo dito, highlands ng mga nepenthes na seed grown. Tapos ngayon, ayan, puro sila nagpipicture ngayon. Kalimutan ko yung ID. Sa dulo ng dila ako sa mga kasi tagal ko na rin nagpahinga sa pagka carnivorous plant ng ano, tutok talaga. Kala ko may iwanan ko tong carnivorous plant. Hindi pala. Baga babalik ka talaga dun sa hilig mo eh. Kasi naisip ko kasi bakit ako magtitigil muna sa carnivorous plant, kasi nga parang mas okay sa akin yung bees, mas bagay sa ano ba, lifestyle ko yung pag-aalaga ng bees kaysa sa carnivorous plant. Bakit kanyo? Kasi mahilig akong lumabas, magbike. Pag carnivorous plant, hindi ka pwedeng hindi totok eh, kasi kailangan mong diligan yan, replant, propagate, repeat, ganun, tapos change medium. Samantalang yung bees, once na stable na yan, hindi mo na yung pakikialaman unless mag-harvest ka or pagpaparami ka ng bees. Sabi ko mas okay sa akin yung ganong lifestyle. Pero ayun nga, yung bees pag tag-ulan naman, hindi mo na pwedeng pakialaman yan.
So wala naman akong gagawin doon. Anong gagawin ko? So ayun, sabi ko, hindi na ako maging sobrang siguro focus sa carnivorous plant, pero hindi ko titigil. Magkukulik pa rin ako, pero hindi na tulad ng dati na grabe yung pagkukulik natin. Kulik pa rin tayo magagandang cultivar and other carnivorous plant na natenga, pero hindi na yung kasing aggressive dati, tulad dati. Dami na ito, seedgrown. Katignan eh, seedgrown, tsaka pansin mo talaga yung taba ng rhizome. Tsaka kahit maarawan to ng napakatindi, talagang buhay sila. Pero yung mga ito yung mga hindi galing sa seed grown o hindi laki dito sa growing area, like yung mga tissue cultured na nabili natin, talagang patay agad eh. Kasi ang ninipis ng rhizome pagka mga tissue culture. Siguro nasa ano rin siguro yan pag tissue culture, kung lalagyan mo siguro yan ng rooting hormone, kasi baka tataba rin ng rhizome nila. Kaya yung proliferation ba yan? Proli. May promise pala ako dun sa BAI. Ibigyan ko sila ng carnivores plant, nakalimutan ko na. Padadalang ko na lang. May tumanda na dito na credit mo pagkay. Wala ko silang bigyan ng Nepenthes, mga 3 piraso. Mga seed grown rilapet. Tapos isang Venus flytrap. Tapos bigyan ko rin sila ng pingi ko na. Yung dalawa yung isa. Hindi may propagate, nagpo-produce na lang eh. Ngayon ko lang ito na-feel ulit, yung relax ako. Thank you Lord. Pagiging relax ngayon talagang blessing na talaga eh. May ibang tao ay stress na stress, parang ako nung nakarang mga araw. Yan. Ang dami. Taba ng rhizome na to. Tapos may mga itim-itim na mga traps. Pagka na ko na to, naitanim ko na lahat, lalagyan ko rin sila ng pesticides para kung sakaling cause ng pag-discoloration nila. Yung na pinakita ko sa kanyo kanina, yung dot na mga iba-iba na discoloration, mamatay rin yung mga peste kung meron man, pero wala pa ako napapansin na peste. Yung peste madali makita kahit sobrang liit kasi gumagapang yan sa petiole, sa traps nya, pero ito wala akong makita eh. Matibay lang talaga to sa peste. So ayan, ipopost ko na muna to, tapos pakita ko sa inyo pagka natapos na, kasi baka mainip kayo sa pagtatanim ko ng paisa-isa. Ayan, so kita tayo mamaya. Yan lang muna kayo. So ayan, natanim na natin lahat. Ngayon, idiligan ko na lang. At nalagyan ko na pala siya ng Circle G. Para kung sakaling may napasamang peste talaga dyan, hindi matepok na rin. Idilig natin para activate nga yung pesticides. Yan, sabi ko sa inyo, di ba, may mga sila. Ayan o, tingnan nyo yan. Parang naging pinya na,
Hindi lang yan isa, marami yan sila. Ito. Baka ano yan eh, sobrang araw ba? So wala naman ako nakikita ang peste. Anyway, at least na-save natin tong mga siguro natin ng mga BFT. Bukas, wala muna akong hindi muna ako gagawang video kasi alis kami bukas. Seminar ulit sa Indang, sa Kabsu about beekeeping. Ayan. So ayan pinagkakaabalahan natin ngayon, beekeeping and carnivorous plant. Okay na yan. So yan, yun yung mga naitanim natin. Marami-rami rin. Yan. So ito yung mga natanong naman natin noong nakaraang araw. Kala nyo marami pa yan, konti na lang yan. Pero hopefully maparami uli natin pag gumanda-ganda na uli yung panahon. Yan. So yan lang muna. Salamat sa panonood ninyo. At kung may mga request kong video, magsabi lang kayo. Ingat kayo palagi. God bless and bye bye.